Isang magandang tanghali mga kaibigan, meron tayo namang customer. Ang motor na ito mga kaibigan ay Rose Linker 125. At ang motor na ito mga kaibigan ay kagaya ng Honda CB 125 CB. At ang motor na ito mga kaibigan ay D-timing chain. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-tune up ng motor na walang gamit na filler gauge. Walang gamit na filler gauge. Okay. Simula mga kaibigan, buksan nyo ito. Tapos buksan nyo ito. Okay. Bakit natin ito bubuksan? Okay. Binubuksan natin yan mga kaibigan dahil mayroon ito ditong bolt na 17mm. Itong gagamitin natin sa pag-ikot. Okay. Tapos 17mm, yan, sintro. Tapos kita dito sa butas mga kaibigan, dito sa butas, ikutin mo lang yan, ikutin. Katugita. Ikutin mo lang yan mga kaibigan, ayan o. Ito. Ayan o. Meron kang makikita dyan. Doon. Yan mga kaibigan. Okay. At ang guhit na yan mga kaibigan ay siya yung guhit ng ating top center. Makita? Ayan o. Yan. Okay, kita ba? Okay. Yun. Siya yan mga kaibigan. Dalawang guhit yan. Letter T yan. Kapag binuksan mo itong cover na ito ng magneto, letter T yan. At paano natin masabi na siya na nga talaga? Okay. Siya na nga talaga ang hinahanap natin na letter T. Kasi hinahanap natin ang letter T na yan dahil kapag nakita natin yan, ibig sabihin, ang ating piston ay nakatap center. Tapos, paano natin masabi na siya na talagang hinahanap natin? Yun o. Letter T yan mga kaibigan. Hindi nyo lang gaano makita talaga dyan sa loob. Pero kapag sinilip natin, letter T yan. Tapos ang patunay na siya ngayon letter T dito sa mga kaibigan. Dito sa timing gear natin. Dito sa timing gear natin may dalawang butas. Isa dito. Hindi ito kagaya ng ilan ng mga motor na mayroon dito nakalagay mga kaibigan sa dulo dito. Hindi ito kagaya ng ibang mga motor na mayroon nakalagay dito na letter T. Iba ito mga kaibigan, iba. Wala ito nakalagay na letter T dyan, wala. Pagkakilanlan mo lang na nasa top center ka, dito, tag ito sa dalawang butas na ito mga kaibigan. Ang dalawang butas na yan, kapag nagkapantay yan mga kaibigan, siya na ang tama. Mga kaibigan, kapag nakapantay yan. No? Makita natin nasa pantay siya. Okay na. Tapos, sunod na gagawin natin mga kaibigan, babaklasin natin ito. Ang 4 na bolt na ito, dahil andyan yung kanyang rocker arm. Okay. Dito na. Ito mga kaibigan ang pinipihit dito sa mga baguhan. Ito yung nating valve tappet. Ilaw nyo. Ito yung nating valve tappet mga kaibigan. Kung papansin niyo habang ginagalaw ko pataas, ma-estimate nyo na kagad mga kaibigan ang kanyang clearance. Nakita mo na ispat? Pero sino. Okay. Yan, yun natin valve tappet mga kaibigan yan. Ito. Yan. Tapos sa gitna niyan mga kaibigan, sa gitna dito, kapag gumamit kayo ng filler gauge, ilagay nyo lang dito sa intake ay 8 number ng filler gauge dito sa gitna dito, isingit nyo lang dito. Tapos dito rin sa ilagay nyo lang number 5 din na filler gauge. Number 5 dito din sa pagitan tulad din nito. Ngayon, ako hindi ko na ginagamit ang filler gauge mga kaibigan. Feeling gauge nila dahil sa katagalan ko na saan kaka-tune up. Halos kabisado ko na mga kaibigan ang pinakagalaw ng ating valve clearance. Ngayon, anong mangyayari mga kaibigan kung hindi sakto ang iyong paka-tune up? Kapag hindi sakto paka-tune up ng motor mga kaibigan, andyan yung pagiging hard starting.
matagal mapaandar. O kung aandar man mga kaibigan, ano, parang war siyang minor. Hindi to matagal ang kanyang minor mga kaibigan. Tapos nakadepende din dito mga kaibigan ang paggastos ng ating gasolina paging maakas ba sa gasolina. At nakadepende din dito ang pagtipid ng gasolina sa pag-tune up ng valve clearance natin. At higit sa lahat, nakadepende din dito ang pwersa ng ating motor. Kahit bago yung lining mo, bago yung piston mo, okay yung carburetor mo, pero kung ang pag-tune up dito ay walang clearance, parang wala silang, hindi mo maganyan ang ano, ito. Hindi mo magalaw, hindi mo kahit sa paganyan-ganyan, hindi mo magalaw. At kapag binibinat mo ganoon, hindi mo magalaw, wala yan sa timing mga kaibigan. At ang masama pang epekto, ang nating barbula ay matitiko. Ano? Hindi siya sakto, masisira siya talaga. Kaya dapat napakasakto talaga ang pag-tune up, no? Ngayon ikotin natin. Dito mga kaibigan, mayroon ditong 9mm na tools. Okay, 9. Luagan mo lang bolt na ito, luagan mo. Tapos ipanatili mo yung tapos ganyan. Ikotin mo lang yun sa taas. Ikotin mo lang. Yan. Tapos kung gagamit kayo ng filler gauge, ilagay nyo lang doon ang filler gauge sa gitna. Tapos ganyan-ganyan ninyo. Kapag smooth ang filler gauge at mayroong sabit siya na sakto lang, maigaganyan-ganyan mo sa pagitan ng valvula at ng valve tappet, okay yan. Pero kapag masyado maluwag, higpitan mo ulit ito. Ito. Pag smooth na siya, sakto lang, okay na yan mga kaibigan. Pwede yan, saka higpitan mo. Tapos ang pagkahigpit nito para hindi magbago ang clearance, pwede mo dito ipitin ng lumnos. Patay ng lumnos. Ipitin lang natin. Ito, ipitin nyo lang. Tapos ipitin nyo lang ito dito, oh. Ito. Ipitin nyo lang para hindi umikot. Yun. Inaano yan mga kaibigan para hindi siya sumama. Ito yung pinakasakto mga kaibigan na clearance siya. Ayan. Tapos dito naman tayo. Okay. Yun. Yun ang pinakasakto. Okay, ganyan mga kaibigan ang pakasakto, no? At halimbawa, isa pang gawin nyo ito para hindi masira ang motor na yung ginagawa mga kaibigan. Once na binuksan mong cover dito, tapos inilagay mo naman sa tama, tapos inilagay mo na rin dito sa letter T. Inilagay mo rin sa tamaan yung nandito sa itong dalawang butas na pantay naman. Tapos nang hinawakan mo itong valve clearance niya, valve tappet, nang hinawakan mo ay hindi mo magalaw. Ganon din dito, hindi mo magalaw. Kahit ganunin mo, hindi magalaw. Sobrang higpit talaga. Wag nyo itong bubuksan o wag nyo itong pihitin. No, wag mong luluwagan ito. Ang gagawin mo mga kaibigan dito, balik ka ulit dito sa ikotin mo ulit ito.
ng isa pang bisis. Continue. Pagtapat na ng letter T ulit doon, hawakan mo naman ulit ito. Hawakan mo naman ulit ito. Pag magalaw mo na, at nailagay mo sa letter T at nailagay mo rin ito, saka mo na siya galawin. Sure na yan, sure na yan. Sige. Sige ko na. Mga kaibigan, ilapit mo. Okay. Ito, o-ring gasket ito mga kaibigan. Once na binuksan mo ito, at nakita mo yung o-ring gasket niya ay parang flat na siya, bili lang kayo nitong gasket all. No? Para yung trabaho nyo, hindi kayo, hindi magtagas. Hindi iwasan magtagas mga kaibigan. Din ka mali, Majon? Asa tagal? Tawa mo? Sa may init-init yung biyahe. At kung nagasing kayo doon na aga, kasi may kukuha dito. Ay, malas ka sa lakad. Tapos, ito rin mga kaibigan. Ito rin. Lagyan din natin ng ano. I-stop natin ko. Ayan mga kaibigan. Ayan, isbot. Ayan o, isbot mga kaibigan ng andar. Kaya ganyan lang, iparinig mo. Ganyan lang mga kaibigan ng pagka-sitting. Yun. Maraming salamat.